Pag stressed ka na sa bahay, dapat pagpunta mo sa office, madala mo yung stress na yon at dapat maaapektuhan din yung trabaho mo tsaka yung mga tao sa paligid mo. Kasi di ba pag nai-stress ka sa trabaho, pagdating mo sa bahay, nadadala mo din yung stress at naaapektuhan yung mga tao sa bahay. So tama lang, ang tawag dyan balance, work-life balance. Pag hindi ka natanggap dun sa dream company mo, dapat yung company na naghahabol naman sa'yo, hindi mo rin sila tanggapin. Para hindi lang ikaw ang talo, para lahat kayo talo, walang masaya. Huwag mong kakalimutan ha, na palaging meron dyan tao na laging obsessed sa'yo at gusto lahat ng oras mo. Hanggat maaari nga, gusto niya lagi kang nag-update sa kanya eh. Siya ay ang boss mo. Alam mo, kapag masyado kang mabait sa office, aabusuhin ka, aapihin ka, tapos hindi ka makakatulog na maayos kakaisip doon sa ginawa sa'yo nung araw na yon. Pero pagpasok mo kinabukasan, yung umapi sa'yo, makikita mo, fresh na fresh, good looking, tapos kompleto yung tulog. Oh, hindi ko naman sinasabi na kailangan maging masama ka sa office pero, hindi. Sinasabi ko maging masama ka sa office. Kung ayaw sa'yo ng boss mo, huwag mong kakalimutan na the way to a man's heart is through his stomach. Kaya ayaw sa'yo ng boss mo eh. Kasi pag naaalala niya na siya yung nag-hire sa'yo, bumabaliktad yung sikmura niya. Kung mas malaki yung sahod ng new hire kaysa sa'yo, dapat mas marami din siyang workload kaysa sa'yo. So ipasa mo sa kanya yung workload mo para mag-balance out lang. Tapos habang may free time ka, mag-update ka na rin ng resume. Kung kailangan mo ng motivation para pumasok sa work, isipin mo na lang kung hindi ka papasok, yung mga kaopisina mo magiging masaya, hindi masisira yung araw nila. Kaya kailangan mong pumasok. Dapat lahat sila hindi masaya. Ikaw lang ang masaya. Kung okay ka naman magtrabaho, pero napapansin mo na parang hindi nag-grow yung career mo, tandaan mo yung kasabihan, you can't keep doing the same things and expect a different outcome. Kaya itigil mo na yung kasipagan mo. Maging tamad ka naman, baka maging mas maganda yung outcome. Napapansin mo nung summer, di ba? Araw-araw mainit. Tapos pag may isang araw na umulan, sobrang saya mo na, di ba? Pero ngayon tag-ulan, araw-araw umuulan, walang tigil. Di ba nakakainis? Ganun din sa trabaho. Dapat palagi kang tamad. Tapos isang beses ka lang magiging masipag para ma-appreciate nila yon. Kasi kung araw-araw kang masipag, nakakainis ka na sobra kang pabibo Alam mo kapag 1% na lang yung battery level ng phone mo, and tinitipid mo na yung baterya mo tapos biglang tumawag sa'yo yung boss mo, at pagkatapos yung mag-usap, namatay yung phone mo. Nakakainis, di ba? Parang ang sarap ipagiganti yung pagkamatay ng phone mo.